Chapter 5541 Naveen ay tumayo at tumingin sa mga powerhouse. Sabi niya, dahil halos lahat nandito, mag-set out na tayo. Isang lumilipad na barkong pandigma ang lumitaw sa labas ng pangunahing bulwagan ng Yeftero Race habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Siya ay kumislap at lumitaw sa barkong pandigma, na sinundan ng malapitan ni Hakatra. Maraming powerhouse ng Yeftero Race ang sumakay sa battleship, at sinundan sila ng mga powerhouse mula sa ibang lahi. Ang lumilipad na barkong pandigma ay tila isang engranding panoorin dahil ito ay puno ng mga powerhouse. Mabilis itong umalis sa Yeftero World at pumasok sa malawak na Dark World patungo sa Central Plain. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nabuksan sa ilalim ng mapagbantay na titig ni James. Sa pag-alis ng Yeftero Army, mabilis na hinanap ni James ang maraming mga powerhouse na nahuhulog sa mga talakayan at pagpapalitan ng mga ideya. Pagdating, narinig niya ang leader ng Mevray Race na nagpapaliwanag ng ritual rank. Ang ibang mga powerhouse ay naguguluhan sa pagdinig tungkol sa ritual rank. Iniisip nila kung umiiral ang ranggo na ito. The Yeftero Army has departed, James declared after revealing himself. Maghanda tayo. Una, samantalahin ang pagkakataong mas secure ang Yeftero World at pigilan ang pagtagas ng Zens. Kailangan nating i-delay ang kanilang pagbabalik. Nagtungo na sa Central Plain ang dakilang patriarch ng Yefteris at leader ng clan. Gayunpaman, ang aktwal na bilang ng mga powerhouse ng Yeftero Race ay nanatiling hindi alam. Ang labanan na ito ay maaaring maging madali o mahirap, at maaaring mangailangan ito ng mahabang panahon. Hindi maaaring ipagsapalaran ni James ang Grand Patriarch ng Yefteris na makatanggap ng anumang mga mensahe, dahil ang huli ay makakabalik ng mabilis, kung isa sa alang-alang ang kanyang lakas bilang isang quasi-bliss rank powerhouse. Pupunta ako, sabi ng dakilang commander ng Shadowers, Jurit Hebril. Kapag sapat na ang mga ito, ilalagay ko ang formation sa paligid ng Yeftero World. Bagamat hindi nito mapipigilan ang pag-alis ng mga nabubuhay na nilalang sa loob, pipigilan nito ang mga Zen, sa gayon ay mapuputol ang anumang komunikasyon sa Grand Patriarch ng Yefteris sa pamamagitan ng mga Ron. Ma'am, tumango si James. Kumpiyansa siya sa interbensyon ng dakilang commander ng Shadowers. Maging si Sela mula sa Shadowers ay nakakuha ng pahiwatig ng mga patakaran ng langit at lupa ng madilim na mundo. Kaya, natural na nalampasan ng lakas ng dakilang commander ang kay Sela. Powerhouses sa loob ng Yeftero Race. This will be a challenging battle, bilin ni James. Okay, tumango ang lahat ng mga powerhouse na ipinakita. Umalis si James sa lugar at lumipat sa likuran ng espiritual na bundok, kung saan nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa isang bato. Nagsimula siyang gumamit ng mga inscription para makipag-ugnayan kay Shoro mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Mr. Shoro, maaari bang kumpirmahin ang iyong Heavenly Secrets Pavilion kung mayroon pa ring quasi-bliss rank powerhouses sa Yeftero Race? Tanong ni James. Tiyak, maraming taon na ang lumipas mula noong huling kaguluhan hanggang ngayon. Kinokontrol ng Yeftero Race ang karamihan sa mga cultivation resources sa Dark World. Maraming mga henyo ang lumitaw sa loob ng lahi sa panahong ito. Naglaho sila pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang. I guess that they are probably meditating in seclusion within the Yeftero Race, boses ni Shoro ang naririnig sa isip ni James. Oo, patuloy ni Shoro, nasuri ko ang impormasyon ng Yeftero Race na nakalap ng Heavenly Secrets Pavilion at nalaman na mula noong huling kaguluhan, ang Yeftero Race ay nagsilang ng hindi bababa sa 10 Consummation Holy Celestial Rank Powerhouses, kabilang ang Trevelyan Yeftero. Gayunpaman, mayroong isang individual na dapat tandaan, at iyon ay si Xavion Yeftero. Xavion Yeftero. Ano ang espesyal sa kanya? Tanong ni James. Siya ang bunsong anak ni Hakatra. Ayon sa mga tala sa pavilion, ang kanyang talento ay nahihigitan kahit kay Yui, at siya ay nagtataglay ng isang bihirang konstitusyon na tinatawag na Obsidian Body, sabi ni Shoro. Sa aming mga tala, bihira siyang lumabas sa Dark World. Kahit na gawin niya, hindi siya nagpapakita ng anumang nakakatakot na lakas. Gayunpaman, kinikilala siya bilang isang henyo sa loob ng Yeftero Race.
Sa kasalukuyan, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ang impormasyon ay nagpapakita na siya ay nawala pagkatapos na maabot ang Consummation Holy Celestial Rank, at ang hula ko ay siya ay nasa hiwalay sa loob ng Yeftero Holy Land. Naniniwala ako na naabot na niya ang hindi bababa sa Quasi-Bliss rank sa ngayon. Nagbigay si Shoro ng detalyadong paliwanag sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng Yeftero race. Kaya, kahit na si Naveen, ang Yefteros Grand Patriarch, at si Hakathra, ang Yefteros clan leader, ay pumunta sa Central Plain, mayroon pa ring hindi bababa sa 3 Quasi-Bliss rank powerhouse na natitira sa loob ng karera. Kailangan mong maging maingat, babala ni Shoro. Gaano man karaming powerhouse ang natitira sa loob ng Yeftero race, determinado si James na lipulin ang mga ito dahil naghanda siya sa mahabang panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa Yeftero race, maaari siyang magpatuloy upang ayusin ang Central Plain at ang hindi mabilang na mga eroplano. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion, bumalik si James sa pangunahing bulwagan sa espiritual na bundok upang makipag-ugnayan sa mga powerhouse. Pumunta na si Jurit para i-set up ang formation. Ang pag-set up ng isang formasayon upang maiwasan ang pagkalat ng mga Zen sa kaharian kung saan naninirahan si Jurit ay isang simpleng gawain. Maya-maya, bumalik siya. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, paano nangyari? Sagot ni Jurit, well, set up na yung formation. Hindi pa lang activated. I-activate natin ito kapag tama na ang oras. Naiinip si Quattro. Tanong niya, maraming Yeftero race powerhouses ang umalis. Kailan tayo gagawa ng aksyon? Sabi ni James, huwag tayong magmadali. We'll strike kapag ang Yeftero army ay malayo na sa kanilang mundo. Mayroon akong Heavenly Secrets Pavilion na sinusubaybayan ang kanilang mga galaw. Kapag nakalabas na sila sa rehiyong ito, oras na natin para kumilos. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James, habang ang iba pang mga powerhouse na naruroon ay nakatuon sa pagsasaayos ng kanilang mga estado. Lumipas ang araw, at hindi nagtagal, nakatanggap si James ng mensahe mula kay Shoro ng Heavenly Secrets Pavilion. Ang Yeftero army ay lumalapit sa Central Plain. Halos oras na para kumilos. Mabilis silang babalik kapag narating nila ang Elysium Hall at nakitang walang laman. Ngayon ang perpektong pagkakataon. Tumayo si James matapos matanggap ang mensahe mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Panahon na para kumilos, umalangaw ang boses niya. Sabay-sabay na tumayo ang mga powerhouse sa main hall sa kanyang anunsyo. Diretso ba tayo sa base camp ng Yeftero race? Tanong ni Yared. Oo, tumango si James. Pagkatapos, umalis siya at lumipad patungo sa espiritual na bundok kung saan naninirahan ang Yeftero race, kasama ang iba pang mga powerhouse na sumusunod sa kanyang likuran. Ang Yeftero race ay naging pinuno ng 4 na sinaunang lahi at ang pinuno ng madilim na mundo sa hindi mabilang na edad. Ang kanilang lupain ng espiritual na mga bundok ay malawak. Si James ay lumitaw sa labas ng espiritual na bundok ng Yeftero race. Nakatayo siya sa himpapawid, tinatanaw ang mga bundok at damapo sa unahan. Hayaan mo akong manguna, unang nagsalita si Quattro. Kailangan kong iligtas ang kapatid ni Jada. Hindi alintana ni James kung sino ang nagkusa. Sumabog si Quattro na may malakas na aura bago makapagsalita si James. Habang itinataas niya ang kanyang mga kamay, isang mabigat na puwersa ang nagpakita at inatake ang mountain formation sa paligid ng espiritual na bundok ng Yeftero race. Boom! Ang mundo ay nanginig. Sa pag-atake, ang mountain formation ng espiritual na bundok ay nahayag. Mayroong hindi mabilang na mga inscription na sumasakop sa buong bundok. Isang malakas na puwersa ang pumasok, dahilan upang bahagyang umatras si Quattro. Napakalakas ng formation. Nagulat si Quattro. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alarma sa loob ng Yeftero race. May umaatake sa mountain formation. Magtipon kayo dali. Mabilis na nagtipon ang hindi mabilang na mga disipulo at matatanda na nagbabantay sa Yeftero race. Sa taluktok ng espiritual na bundok ng Yeftero race, ang ilang mga powerhouse ay tumaas sa hangin, nakatayo sa kawalan. Ito ang Yeftero race. How dare someone act out here? Kunin mo sila, malamig na sabi ng isang matanda.
Napakaingay niya. Malungkot ang ekspresyon ni Quattro. Ang balahibo sa kanyang katawan ay nag-transform sa isang di nakikitang puwersa, na nag-uugnay sa isang talim na tumawid sa kawalan, diretsyong patungo sa matanda na nagsalita. Bagamat ang elder na ito ay nagtataglay ng malakas na cultivation base na umabot sa gitnang yugto ng Holy Celestial rank, wala siyang pagkakataong gumanti sa pag-atake ni Quattro. Siya ay nagkawatak-watek, at ang kanyang kaluluwa ay nagkalat pagkatapos na tamaan ng talim. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkalito sa ibang matatanda. I set up ang formation. Sa sandaling iyon, maraming matatanda ang nagtipon at bumuo ng isang makapangyarihang pormasayon. Agad namang naglabas ng utos si James, attack. Pasukin ang pormasayon na ito. Sa pagkakataong ito, lumipat si Cairo. Sa isang hakbang, humarap siya kay James. Napangiti siya ng mahina habang tinitingnan ang nabuong pormasayon ng matatanda ng mga Yeftero. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang malakas na palm sigil ang lumitaw at bumaba. Boom! Agad na sumabog ang kawalan. Ang pormasayon na itinayo ng mga matatanda ng Yefteres ay nalipol sa isang iglap, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Ito ang takot ng isang powerhouse sa tuktok ng Quasi-Bliss rank, na may kakayahang walang kahirap-hirap na pumatay ng maraming matatanda ni Yefteres. Ang kaguluhan sa loob ng Yeftero race ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses sa Yeftero world. Anong nangyayari? Bakit may napakabigat na pagbabago-bago sa labanan mula sa espiritual na bundok ng Yeftero race? Sino ang matapang na kumilos doon? Maraming mga powerhouse sa lugar na ito ang naguguluhan. Agad nilang inilabas ang kanilang mga zen upang maramdaman ang nangyayari sa espiritual na bundok. Natigilan sila ng maramdaman ng maraming buhay na nilalang sa labas ng espiritual na bundok. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog. Agad na nabasag ang mountain formation ng Yeftero race. Ang natitirang shockwave ay dumaan na parang mga alon sa tubig at tinakpan ang buong mundo. Naiwang tulala ang mga buhay na nilalang sa mundo. Sa sandaling ito, nagsimula ang gulat. Malapit nang magbago ang mundo. May umaatake sa Yeftero race. Hindi, ito ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na edad. Umalis. Ang Yeftero world ay tiyak na mawawasak. Maraming powerhouses ang nataranta at tumakas. Hindi pinansin ni James at ng iba pa ang mga tumatakas na mga buhay na nilalang. Ang kanilang target ay ang Yeftero race, hindi ang mga inosente. Maraming mga alagad ng Yeftero race ang nataranta nang nabasag ang mountain formation ng Yeftero race na espiritual na bundok. Ang ilang mahihinang disipulo ay natakot sa lupa, natatakot na lumipat. Ang lakas ng loob. Sino lang ang may kagagawan nito? Isang sigaw ang umalingaw mula sa kaibuturan ng espiritual na bundok ng Yeftero race. Isang marahas na puwersa ang dumaan kasunod ng sigaw. Pagkatapos, isang gintong liwanag ang bumungad sa langit. Nagtagpo ang liwanag upang bumuo ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang damit. Ang lalaki ay nakatayo sa kawalan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nabasag na ang ating mountain formation. Yung mga nag-iisa, lumabas agad. Naglabas siya ng mahiwagang sound wave mula sa kanyang bibig, at ang tunog na ito ay tumawid sa buong espiritual na bundok ng Yeftero race. Habang umaalingaw ang tunog, unti-unting umusbong ang malalakas na puwersa mula sa ilang lugar sa loob ng bundok. Isa, dalawa. Sa isang maikling sandali, lumitaw ang 12-dosenang malakas na aura. Lahat sila ay mga powerhouse ng Yeftero race. Sila ay nasa pag-iisa at sarado na ang kanilang 6 na pandama. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila mararamdaman ang mga panlabas na kaganapan maliban kung sa pilitang gin-isang ng isang powerhouse. Sa sandaling ito, isang powerhouse ng Yeftero race ang lumabas mula sa pag-iisa at pilit na gin-isang ang iba. 12-dosenang makapangyarihang aura ang lumitaw sa isang iglap kasama ang mga powerhouse. Lahat sila ay umabot na sa Consummation Holy Celestial rank. Nang makita ang eksenang ito, nanatiling hindi naapektuhan si James at mahinahong sinabi, ito ba ang lahat ng kapangyarihan ng Yeftero race? Isa lang ang nasa Quasi-Bliss rank. Mukhang mahina sila. Umalangaw ang boses ni James. Hindi sa minamaliit niya ang Yeftero race,
ngunit hindi kahanga-hanga ang ipinakitang lakas ng karera sa kasalukuyan. Habang nabasag ang mountain formation ng Yeftero race, ginaisang nito ang isang quasi-bliss rank powerhouse. Gumamit siya ng malakas na sound wave para pilitin na gisingin ang maraming powerhouse na nag-iisa sa loob ng espiritual na bundok ng Yeftero race. Maraming mga powerhouse ang nagising. Sa paghusga mula sa kanilang mga aura, lahat sila ay umabot na sa Consummation Holy Celestial rank, ngunit wala ni isa ang nakapasok sa Quasi-Bliss rank. Mayroon lamang isang Quasi-Bliss rank powerhouse. Sabay-sabay silang lumitaw sa kalangitan ng Yeftero race at tumayo sa harap ng nagising na powerhouse. Napatingin sila kay James at sa iba pa sa malayo at napakunot ang kanilang mga kilay matapos maramdaman ang malakas na aura na nagmumula sa kanila. Ano ang nangyayari, Grand Sect Elder? Bakit may pag-atake sa ating lahi? Ang mga bagong gising na powerhouse na ito ay nakasimangot na nakatingin sa powerhouse sa harapan, na isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Siya ay lumitaw na matanda na, at ang kanyang mukha ay may isang pakiramdam ng solemnidad at kawalang interes. Nakatitig kay James at sa iba pa, malamig niyang tinanong, "Sino ka? Bakit mo kami inaatake?" Nanatiling tahimik si James habang mahinahong nagsasalita, "Aling powerhouse ng Yeftero race ka? Sabihin ang iyong pangalan." Ayon sa impormasyong ibinigay ng Heavenly Secrets Pavilion, maaaring mayroong higit sa 3 quasi-bliss rank powerhouses sa loob ng Yeftero race. Gayunpaman, isa lamang ang lumitaw sa ngayon. Ipinagpalagay ni James na maaaring may mga nakatagong powerhouse sa loob ng Yeftero race na hindi pa naghahayag ng kanilang mga sarili, kabilang ang prinsipe ng Yefteros na may obsidian body. Ang unang naalarma ay ang Yefteros Grand Sect Elder, na dating kilala bilang ang Yefteros Great Elder. Siya ay isang powerhouse na umiral mula pa noong unang panahon. Nasa Consummation Holy Celestial rank na siya noong nakaraang kaguluhan sa Dark World. Pagkatapos, nawala siya sa publiko matapos ang Yeftero race ay naging Panginoon ng Dark World. Ang kanyang pangalan ay Cor-Ado Yeftero. Ang kanyang lakas ay mabigat. Sa nakaraang kaguluhan ng Dark World, kahit ang mga quasi-bliss rank powerhouses ay hindi nang ahas na harapin siya ng direkta, kahit na hindi niya naabot ang ranggo na iyon. "Ako si Cor-Ado Yeftero mula sa Yeftero race," malamig na sagot ni Cor-Ado. "Iko-konsiderang settled na ang usapin ngayon. Iwanan mo agad ang lahi natin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Nararamdaman niya ang nakakatakot na lakas ng paparating na mga powerhouse. Kahit na ang Yeftero race ay nanalo sa labanan, ang mga pagkatalo ay magiging pagsuray. Mas mabuting iwasan ang away kung maaari. Tumingin si James sa paligid, at binalot ng kanyang zen ang espiritual na bundok ng Yeftero race. Kumunat ang noo niya dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng iba pang powerhouses. Ang mga powerhouse ng Yeftero race na naruroon ay naiiba sa impormasyong natanggap niya. Gayunpaman, hindi siya maaaring mag-alala ng labis sa sandaling ito. Tumingin siya kay Cairo at pagkatapos ay kay Jurit, at sinabing, "Kayong dalawa ang humarap kay Cor-Ado Yeftero. Siguraduhing papatayin mo siya sa pinakamaikling panahon." "Naiintindihan." Tumango si Cairo. Hindi na kailangang magsanib puwersa. Nagsalita si Jurit, "Kaya ko siyang mag-isa. Dapat mong mabilis na talunin ang iba pang mga powerhouse upang maiwasan ang karagdagang gulo." Tiwala si Jurit sa sarili niyang lakas. Walang halaga sa mata niya ang Grand Sect Elder ng Yefteros. Tahimik na pinag-usapan ni James at ng iba pang powerhouse kung sino ang haharapin kung kanino. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa mga powerhouse ng Yeftero race na may malungkot na mukha. Damn it! Malakas na nagmura si Cor-Ado, walang aalis ngayon. Atake. Lilipulin ng mga nanghihimasok na ito. Ang mga aura ng mga powerhouse ay agad na tumaas sa ilalim ng utos ni Cor-Ado. Ang napakalawak na aura na ginawa nila ay nakakaapekto sa buong lugar, kahit na nakakagambala sa mismong espasyo. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa Yeftero World ay naiwang tulala at nakatulala habang ang malalakas na aura na ito ay lumabas. Nakakatakot ang mga aura. Ito ba ang mga powerhouse ng Yeftero race? Sino kaya ang mapangahas na umatake sa Yeftero race? Nakuha na nila ang mga nakatagong powerhouses ng karera. Ang Yeftero World ay siguradong magugunaw.
Mabilis tayong umatras. Ang mga buhay na nilalang sa mundong ito ay natulala lahat sa nakakatakot na aura. Mabilis silang umalis at tumungo sa kabila ng madilim na mundo, kung saan napagmasdan nila ang labanan sa labas ng Yeftero Race. Sa espiritual na bundok ng Yeftero Race, nagniningning ang mga aura ng mga powerhouse. Tumayo sila sa isang linya, kasama si Corrado na nakatayo sa unahan. Madilim at nakakatakot ang ekspresyon ni Corrado habang umaalingaw-ngaw ang malakas na aura mula sa kanya. Sa isang pag-iisip lamang, lumitaw ang mga mahiwagang inscription sa paligid niya. Ang mga inscripsyong ito ay masalimuot at hindi mahuhulaan. Agad na naintindihan ni James ang sitwasyon at nagbabala, mag-ingat ka. Hawak niya ang mga primitive na inscription ng hindi bababa sa 5 primevals. Pumunta ka sa impyerno. Ang aura ni Corrado ay umabot sa sukdulan nito sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang kamay, at maraming mga inscription sa paligid ng kanyang katawan ang nagtagpo upang bumuo ng isang mabigat na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay naging isang nakasisilaw na longsword. Naglabas siya ng invincible aura habang hawak niya ang espada. Sa isang indayog, isang malaking pagsabog ng sword energy ang sumabog. Ang kapangyarihan ng sword energy na ito ay lubhang nakakatakot, hanggang sa punto kung saan kahit ang mga nasa quasi-bliss rank ay magdadalawang isip na harapin ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mabilis na lumitaw si Jurit sa larangan ng digmaan. Sinabi niya sa malamig na tono, "Matanda, ako ang iyong kalaban." Ginamit niya ang Grand Supernatural, pilit na kinuha ang nakakatakot na espada na ito at ginagabayan si Corrado na makipaglaban sa ibang lugar. Si Corrado ay inakay palayo. Si Jurit ay nagpakita ng matinding lakas habang siya ay kumilos. Si Corrado ay hindi nang ahas na maging pabaya at lumaban ng buong lakas. Isang labanan ang sumiklab sa isang iglap kung saan naglalaban ang dalawang superpowerhouse. Ang iba pang mga powerhouse ng Yeftero Race ay sumali sa away. Sa panig ni James, agad ding kumilos sina Talvalay, Yared, Lemuel, at Quattro, na humarap sa mga powerhouse ng Yeftero Race sa tuktok ng Holy Celestial Rank. Sasali na sana si Cairo sa laban, ngunit pinigilan siya ni James sa oras, at sinabing, "Maghintay ka muna, Cairo. Manatili ka sa akin." Ngayon, ang nag-iisang quasi-bliss rank powerhouse ay nasagasaan ni Jurit. Ang natitirang consummation Holy Celestial Rank powerhouses ay lahat ay engaged. Nag-aalala si James na baka may mga nakatagong powerhouses, kaya pinananatili niya si Cairo sa kanyang tabi upang harapin ang anumang hindi inaasahang sitwasyon. Sina Lemuel, Yared, Talvalay, Sela, at ang 5 superpowerhouse ng Shadowverse ay sumama sa labanan. Isang matinding labanan ang sumabog sa lugar, at ang malalakas na shockwave ng labanan ay dumaan, na naging sanhi ng patuloy na pagbagsak ng espasyo. Ang rehiyon sa paligid ng espiritual na bundok ng Yeftero Race ay nagsimulang gumuho patungo sa labas ng mundo. Hindi nagtagal, ang malalakas na shockwaves ng labanan ay dumaan sa buong Yeftero World. Maraming buhay na nilalang sa loob ng Yeftero World ang lumikas na. Kung hindi, ang mga aura na ibinubuga ng mga powerhouse na ito ay sapat na upang patayin sila ng maraming beses. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nagtipon sa madilim na espasyo sa labas ng universo, nanunood ng labanan sa mundo sa hinaharap. Nanginginig silang lahat sa takot matapos maramdaman ang nakakatakot na battle aura. Magbabago ang mundo. Ang Yeftero Race ay magdaranas ng matinding pagkatalo kahit na manalo sila sa labanang ito. Pagkatapos nito, malamang na hindi na nila madamina ang Dark World. Oo, ang Yeftero Race ay maaaring mawala ng hindi mabilang na powerhouses sa labanang ito. Malamang babagsak na ang pinuno ng 4 na sinaunang lahi. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon at nakipag-usap ng palihim. Natutuwa silang masaksihan ang eksenang ito dahil ang Yeftero Race ay matagal nang nangibabaw sa Dark World. Ang Yeftero Race ay palaging nangingibabaw, at ito ay isang malugod na pagbabago kung ang isang puwersa ay maaaring pabagsakin sila. Isang malakas na labanan ang sumiklab sa espiritual na bundok ng Yeftero Race. Maraming mga alagad ng Yeftero ang nakatagpo ng isang malagim na pagkamatay sa kakilakilabot na shockwaves ng labanan mula sa simula ng labanan.
Ang ilan ay lumikas bago pa man magsimula ang labanan. Gayunpaman, hindi nila makontak sina Hakathra, Naveen, at iba pang mga powerhouse na umalis dahil wala silang mga inscription para sa komunikasyon. Ang mga buhay na nilalang na umalis ay nababalisa lamang na nanunood habang sinisira ng malalakas na shockwaves ng labanan ang espiritual na bundok ng Yefteres. Walang pakialam si James sa mahihinang Yefteres na ito. Tumawid sa kanila ang kanyang Zen habang pinagmamasdan sila. Inutusan niya si Cairo na pilitin na alisin ang sinumang may buhay na nasa martial celestial rank o mas mataas na nagtangkang umalis. Pinagmasdan niya ang buong larangan ng digmaan. Ang pinakamatinding labanan ay sa pagitan nina Cor-Ado at Jurit. Si Cor-Ado ay kakilakilabot at kakilakilabot, na pinagkadalubhasaan ang hindi bababa sa 5 uri ng mga primitive na inscription at pinino ang mga ito sa sukdulan. Ginamit niya ang mga inscripsyong ito upang maging isang tibak na naglalaman ng mabigat na kapangyarihan. Maging si Jurit, na may bakas ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path, ay nakitang mahirap makipaglaban kay Cor-Ado. Ang iba pang mga laban ay pantay-pantay. Sina Yered at Talvalay lang ang nakagon dahil pareho silang nasa quasi-bliss rank. Masasabing nalampasan pa ni Talvalay ang ranggo na ito. Gayunpaman, hindi mahina ang kanilang mga kalaban. Sila ay nasa consummation Holy Celestial rank. Bagamat maaari nilang talunin ang mga ito, imposibleng patayin sila sa maikling panahon. Marahil, nagpipigil si Talvalay at hindi pa niya naibigay ang buong lakas. Lumibot ang Zen ni James sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, nakalaya si Quattro mula sa kanyang kalaban at pumasok sa loob ng espiritual na bundok ng Yeftero Race. Bagamat mabigat ang kanyang kalaban, wala siyang nagawa para pigilan si Quattro. Nang makitang nakatakas si Quattro, nakipagsanib puwersa siya sa iba pang powerhouse ng Yeftero Race para harapin si Lemuel. Si Lemuel ay nasa gitnang yugto lamang ng Holy Celestial rank. Bagamat kaya niyang labanan ang isang consummation Holy Celestial rank powerhouse gamit ang kanyang maraming kasanayan sa martial arts, ang laban ay mahirap para sa kanya. Ngayon, inatake siya ng isa pang powerhouse, at agad siyang nasugatan. Itong pigi. Hindi napigilan ni James na sampin, nagkagulo siya sa isang napakahalagang sandali. Tumingin si James kay Quattro at nalaman niyang papunta siya sa hardin ng damo ng Yeftero Race. Hindi mapagkakatiwalaan ang pigi na ito, saway ni James sa pagkadismaya. Tumakbo si Quattro sa hardin ng damo sa kritikal na sandaling ito. Nakita niya na ngayon ay dahado si Lemuel, nasugatan, at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Inutusan niya si Cairo sa tabi niya, tulungan si Lemuel at alisin ang isang consummation Holy Celestial rank powerhouse ng Yeftero Race ng mabilis. Alam ni James na kung hindi sasali si Cairo sa labanan, matatalo si Lemuel, at baka may posibilidad pa siyang mahulog. Okay, tumango si Cairo at mabilis na sumama sa labanan. Agad na nabawasan ang pressure kay Lemuel sa pagsali ni Cairo. Sinuri ni James ang buong larangan ng digmaan at pinagmasdan ang dynamics. Napansin ni Cor-Ado na si James ang nagdidirekta ng pag-atake sa Yeftero Race. Habang siya ay nakakulong sa isang matinding labanan kay Jurit, nagpakita siya ng isang malakas na kasanayan sa martial art upang pilit na itaboy si Jurit. Sa sandaling iyon, humarap siya kay James. Ang kanyang kakaibang espada ay humahampas na kay James sa sandaling ito ay lumitaw. Napilitan si Jurit na umatras. Sa oras na mag-react siya, humarap na si Cor-Ado sa harap ni James. Gusto niyang iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Mamatay ka na. Kawawang brat ka. Mabangis na nagmura si Cor-Ado. Umalangaw-ngaw ang pagmumura, at lumitaw na ang kanyang espada sa dibdib ni James. Isang natitirang liwanag ang lumitaw sa harap ni James sa kritikal na sandaling ito. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ang nagpakita sa paglitaw ng liwanag. Pilit niyang naharang ang mabigat na welga ni Cor-Ado. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang isang quasi-bliss rank powerhouse mula sa prison world, at isang tribunal race na nabubuhay na nilalang. Bumalik sa prison world, nakalaban niya ang 5 kapangyarihan ng consummation Holy Celestial rank at natalo sila. Humingi si James ng kayamanan sa kanya bago umalis, at binigyan niya si James ng isang inscription na maaaring magpatawag ng kanyang clone pagkatapos gamitin ito.
Ang clone ay may parehong kapangyarihang labanan bilang pangunahing sarili, ngunit ang inscription ay isang beses na ginamit at may limitadong tagal. Mawawala ito kapag natapos na ang oras. May trump card ang brat na ito. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, nakahinga ng maluwag si Jurit. Si Gustav ay nagpakita sa harap ni James, na hamarang sa nakamamatay na pag-atake mula kay Corrado. Sa sandaling ito, muling inatake ni Jurit si Corrado, at walang pagpipilian si Corrado kundi harapin ang pag-atake. Gayunpaman, hindi hinabol ni Gustav ngunit tumayo siya sa harap ni James, tumingin sa kanya, at nagtanong, ano ang nangyayari? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na lumabas para sa mga materyales? Paano kayo nag-away dito? Saan ito? Binigyan ni Gustav si James ng isang inscription na nagsisilbing clone na konektado sa mga iniisip ng kanyang pangunahing sarili. Ngumiti si James at sumagot, ang mga materyales na kailangan para sa pagpino ng boundary breaker ron ay sobra-sobra at masyadong kakaunti. Wala akong choice kundi lumapit at agawin sila. Ito ang lahing Yeftero, ang pinuno ng kasalukuyang apat na sinaunang lahi. Plano kong lipulin ang lahing ito at dambungin ang kanilang mga kayamanan. Nakikita ko, napagtanto ni Gustav at sinabi, ang aking clone ay hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Sabihin mo lang kung may kailangan kang gawin ko. Ang aking clone ay maaaring maalis man lang ang isang quasi-bliss rank powerhouse kung ito ay mapupunta lahat. Bahagyang itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabing, we currently have the upper hand. Hindi mo kailangang kumilos sa ngayon. Manatili ka lang sa tabi ko para protektahan ako. Nag-aalala ako na baka may mga nakatagong powerhouse sa loob ng Yeftero race. Bagamat may iba pang paraan at card si James, hindi niya sinadyang gamitin ang mga ito ng ganoon kaga. Ang karma power na nakatatak sa loob ng kanyang katawan ay isang negel iligtas buhay na sukat na gusto niyang panatilihin sa ngayon. Hindi pa ito ang oras para gamitin ito. Sige. Bahagyang tumango si Gustav at tumabi kay James, pinagmamasdan ng buong larangan ng digmaan. Sumama si Cairo upang tulungan si Lemuel sa larangan ng digmaan. Mabilis nilang natalo ang kanilang mga kalaban, at hindi nilayo ni Cairo na magtagal sa mga powerhouse ng Yeftero race. Sa halip, pinakawalan niya ang isang malakas na kasanayan sa martial art, ang elemental curses. Ang powerhouse ng Yeftero race sa consummation Holy Celestial rank ay hindi nakatugma sa elemental curses. Naapektuhan ng kapangyarihan ng mga sumpa, ang kalahati ng kanyang katawan ay nawasak, at ang kanyang kaluluwa ay nanghina ng husto. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang banta ng kamatayan at walang intensyon na ipagpatuloy ang laban. Binalak niyang tumakas. Nang makita ang powerhouse na nagtatangkang tumakas, lumingon si Cairo sa likuran niya. Sa pamamagitan ng nakataas na kamay, ipinakita niya sa kanyang palad ang kapangyarihan ng elemental curses. Ang nakakatakot na puwersa na ipinanganak mula sa pagsasanib ng elemental curses ay sumalakay sa likod ng Yeftero race powerhouse. Nataman ang powerhouse, at nagsimulang bumagsak ang kanyang likod. Boom! Kaagad pagkatapos ay sumabog ang kanyang buong katawan. Sa puntong ito, nahulog ang isang Yeftero powerhouse sa Consummation Holy Celestial rank, na minarkahan ng unang Yeftero powerhouse na sumuko sa labanan. Sa pagkamatay ng isang powerhouse, nakahinga ng maluwag si Lemuel. Nasugatan na siya sa puntong ito. Mabilis siyang umatras sa lugar kung nasaan si James. Pagharap pa lang ni Lemuel, hindi niya napigil ang mapagalitan, brat, muntik mo na akong mapatay. Hindi ako sasali kung alam kong lahat ng Yeftero race powerhouses ay nasa Consummation Holy Celestial rank. Ngumiti si James at sumagot, mataas ang tsansa na manalo sa laban na ito para sa amin. Pagalingin mo ang iyong sarili. Kakasimula pa lang ng laban. Tiyak na magkakaroon ng malupit na labanan sa hinaharap. Ipinagpalagay niya na mayroon pa ring mga tunay na powerhouse sa loob ng Yeftero race na hindi pa nagpapakita ng kanilang sarili. Maaaring hindi lumitaw ang mga powerhouse na ito para sa iba't ibang dahilan, ngunit hindi may iwasang lalabas ang mga ito habang lumalala ang labanan. Ang pinakamatinding labanan sa labas ng espiritual na bundok ng mga Yeftero ay sa pagitan ni Corrado at Jurit. Naabot ni Corrado ang Consummation Holy Celestial rank bago pa man ang nakaraang pag-aalsa ng Dark World.
Matapos ang Yeftero race ay dominado ang madilim na mundo, inilihim niya ang kanyang sarili upang maunawaan ang mga primitive na inscription na inani sa mga labanan. Sa ngayon, nakabisado na niya ang iba't ibang primitive inscriptions. Ang kanyang lakas ay mabigat. Kakalabanin lang siya ni Jurit, kahit na si Jurit ay may bakas ng kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Ang pagpatay sa kanya ay napatunayang isang nakakatakot na gawain, at ang mga palatandaan ng pagkatalo ni Jurit ay nagiging maliwanag sa patuloy na labanan. Nakita ito ni James at agad na inutusan sina Cairo, Talvalay, at Yared, huwag nang magpigil pa. Ibigay mo lahat. Una, alisin ang kalaban. Pagkatapos, tulungan mo si Jurit na talunin si Corrado. Kasunod ng mga utos ni James, pinakawalan nila ang kanilang buong kapangyarihan, na naging hamon para sa kahit na ang Consummation Holy Celestial Rank powerhouses. Gayunpaman, ang pag-abot sa Consummation Great Celestial Rank ay nakakatakot, at ang pagpatay sa isang tao sa ranggo na ito ay nagdulot ng kahirapan. Inilipat ni James ang kanyang atensyon sa ibang mga lugar ng Yeftero race. Sa kabila ng karamihan sa mga rehiyon na sinalanta, ang ilan ay nanatiling buo. Ang mga lugar na ito ay naglalaman ng makapangyarihang mga pormasayon ng hadlang na lumaban sa mapanirang resulta ng matinding labanan dahil sila ay mahiwaga. Sa hardin ng damo ng mga Yeftero, napansin ni James na nagnakaw si Quattro ng maraming Empyrean herbs. Sa kasalukuyan, si Quattro ay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang aklatan ng Yeftero race. Pagdating sa silid-aklatan, hinarap ni Quattro ang isang malakas na pormasayon na naging dahilan upang siya ay walang magawa. Pinilit siyang sumuko, pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kaba ng Yeftero race ngunit hindi ito mabuksan. Nagmura siya sa pagkabigo, bumaling upang maghanap ng mga kayamanan na nakakalat sa mga espiritual na bundok. Damn piggy. He is out looking for treasures while others are in the midst of battle, hindi maiwasang magmura ni James. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na ningning ang lumitaw sa isang malayong espiritual na bundok ng Yeftero race, na sinundan ng isang walang kapantay na aura. Sino ang nang-ahas na maging napakatapang sa aking lahi? Isang tinig na puno ng pinakamataas na presyon ang umalangaw sa buong lugar. Ang tinig na ito ay nagdulot ng pagkalito sa maraming nakikipaglaban na mga powerhouse, blanko ang kanilang isipan, at nag-ulo ang kanilang mga espiritu. Ito ay medyo malakas. Naramdaman ni Gustav sa tabi ni James ang aura at napakunot ang kanyang mga kilay. Sinabi niya, ang gayong lakas ay bihirang makita, kahit na sa dating madilim na mundo. Nakatuon ang tingin ni James sa malayo at bumulong siya, ang pinakamalakas na powerhouse ng Yeftero race sa wakas ay lumilitaw na. I wonder kung sino yun. Maaaring ang prinsipe ng Yefteres, si Xavion Yeftero. Patuloy na nakatingin si James sa malayo. Ang mga labanan sa ibang mga lugar ay tumigil, at maraming powerhouse ang naghiwalay. Sina Cairo, Yared, Talvalay, Seela, iba pang Shadowverse powerhouses, at Jurit ay lumitaw sa tabi ni James. Gayunpaman, bukod kina Cairo, Yared, Talvalay, at Jurit, nasugatan ang iba pang powerhouse. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Yeftero race ay mas malubhang nasugatan, na may isa pa ang napatay. Ngayon, isa pang powerhouse mula sa karera ang lumitaw. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Maging ang mga powerhouse tulad nina Yared, Yuvon, at Jurit ay nakaramdam ng pressure. Naabot na ba niya ang Transcendental Bliss rank? Kumunot ang noo ni Cairo, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Sabi niya, nakakatakot ang aura nitong Yeftero powerhouse, daig pa ang sa akin. Naranasan ko lang ang ganoong aura noong tumawid ako sa Transcendental Bliss rank tribulation, at sa panahong iyon nagkaroon ako ng napakalakas na aura. Nang marinig ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni James. Sa malayo, hindi mabilang naningning ang natipon, na sinundan ng isang figure na pumapailan lang sa langit. Unti-unting tumigas ang ilusyonaryong figure sa isang binata na nakasuot ng puting damit. Siya ay may gwapong mukha at isang aura na kakaiba sa mga ordinaryong nilalang. Nakatayo sa ibabaw ng napakaraming ningning, ang ningning sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumabo. Lumulutang sa kawalan, tiningnan niya si James at ang iba pa mula sa isang mataas na lugar. Ito ay ang prinsipe.
Ang prinsipe ay lumabas sa pag-iisa. Ang mga anomalyang ito ay napapahamak. Maraming Yeftero powerhouses ang nasa sabik. Bagaman ginugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa pag-iisa, alam nila ang pagsilang ng mga powerhouse sa loob ng karera. Si Xavion Yeftero, ang prinsipe ng mga Yeftero at ang bunsong anak ni Hakathra, ay nagtataglay ng isang bihirang konstitusyon na kilala bilang Obsidian Body. Nakatayo siya sa kawalan, pinalamutian ng mga mahiwagang inscription na umiikot sa kanyang katawan. Agad na naramdaman ni James ang maraming uri ng mga inscription mula sa iba't ibang lahi. Bagamat hindi niya nakita o pinag-aralan ang mga ito, ramdam niya ang dami ng mga inscription, na may bilang na hindi bababa sa 20 primevals. Nakakatakot ito. Kumunot ang noo ni James. Kamahalan. Humarap si Corrado kay Xavion. Siya ay magulo at mabangis na hitsura. Aniya, ang mga anomalyang ito ay umatake sa ating lahi at hinahanap ang ating pagkawasak. Ngayon, magsanib puwersa tayo at alisin sila dito mismo. Nanatiling kalmado si Xavion. Itinuon niya ang kanyang tingin kay James at sa iba pa sa di kalayuan, isang mahinang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi habang sinasabi niya, ang kamatayan ay masyadong maawain para sa kanila. Tiwala si Xavion sa kanyang kakayahan. Naramdaman niya ang lakas ni James at nang isa sa isang tingin lang. Lahat kayo ay nakakatakot. Tumingin siya sa kanila at nagpatuloy, maaari mong lipulin ang anumang lahi sa Dark World. Sa kasamaang palad, mali ang napili mong target. Hindi ka dapat gumawa ng gulo sa Yeftero race. Sa side ni James, naging seryoso ang ekspresyon ng lahat. Napakalaki ng aura ni Xavion hanggang sa dinurog nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang na naruroon. Talaga bang nakalusot siya at umabot sa Transcendental Bliss rank? Mataimtim na nagsalita si Talvalay. Ang kanyang ranggo ay nasa itaas ng Quasi-Bliss rank ngunit mas mababa sa Transcendental Bliss rank. Gayunpaman, naramdaman niyang makapangyarihan si Xavion at nalampasan niya ang kanyang aura. Ang tanging ranggo na maaaring malampasan siya ay ang Transcendental Bliss rank. Sinulyapan ni James si Cairo at nagtanong sa mahinang boses, ano ang mga pagkakataon mo laban sa kanya? Kumunot ang noo ni Cairo at sumagot, marahil wala pang 30%. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni James. Stressed siya ngayon. Alam ni James ang lakas ni Cairo. Nasa tuktok siya ng Quasi-Bliss rank, isang hakbang lang ang layo mula sa Quasi-Bliss rank. Mga elemental na sumpa. Sa kabila ng lahat ng ito, 30% lamang ang kanyang laban kay Xavion. Talagang mabigat ang nalalapit na labanan. Bakit mo kami inaatake? Tanong ni Xavion habang nakatingin kay James at sa iba pa sa di kalayuan. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pag-scavenging ni Quattro ng mga kayamanan sa buong espiritual na bundok ng Yeftero race. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang naganap, na binuhat si Quattro sa kalangitan at naghatid ng isang tila casual na hampas ng palad. Sa kabila ng casual nitong hitsura, ang palad ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Agad na pumutok ang katawan ni Quattro at nagtamo ng matinding pinsala. Isang illusory palm sigil ang naganap ng kumilos si Xavion, pilit na hinihila si Quattro. Naramdaman ang napipintong banta ng kamatayan, hindi napigilan ni Quattro na sumigaw, iligtas mo ako, Dragon Emperor. Si Quattro ay pilit na dinakip ni Xavion habang hinahanap ang mga kayamanan ng mga Yeftero. Nasa kritikal na kondisyon at nasugatan, kinaladkad siya ni Xavion, hindi nakatiis kahit na mabigat ang kanyang lakas. Naramdaman ni Quattro ang banta ng kamatayan sa sandaling ito. This time, takot na talaga siya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot mula nang maging primogenitor ng Avenue Swine. Si James lang ang nakapagligtas sa kanya. Hinawakan ng ilusyong kamay ni Xavion si Quattro, malamig na nakatingin kay James at sa iba pa sa malayo. Tanong niya, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung sasagutin mo ng tapat ang tanong ko, maaari kong iligtas pansamantala ang buhay niya. Lumabas si Xavion mula sa pag-iisa, ngunit hindi siya masyadong malinaw sa nangyari at kung bakit umaatake ang mga powerhouse sa Yeftero race. Sino ka, at bakit mo kami inaatake? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar na ito.
Naging solemn na ang ekspresyon ni James. Nakaramdam siya ng pagkaapurahan nang makita ang buhay ni Quattro na nakabitin sa isang hibla. Si Quattro ay isang taong tinawagan niya, at hindi niya maaaring hayaan siyang mamatay dito. Sa sandaling iyon, tinawag niya si Trevelyan na nakatatak. Nakahawak kay Trevelyan, tumingin siya kay Xavion sa di kalayuan at malamig na sinabi, subukan mong lagyan siya ng daliri. Sir Trevelyan. Ang ilang Yeftero powerhouses sa di kalayuan ay naging balisa. Kamahalan, hindi dapat mamatay si Sir Trevelyan. Naabot na niya ang quasi-bliss rank. Malaki ang epekto nito sa ating lahi kung siya ay mamatay, ang sabi ng isang elder. Dumilim ang mukha ni Xavion. Mula noong huling kaguluhan sa Dark World, ang Yeftero race ay naging pinuno ng Dark World, at walang buhay na nilalang ang nang-ahas na bantayin sila. Ngayon, sila ay pinagbantaan at sinalakay. Kamatayan. Napuno ng bangis ang mga mata ni Xavion. Sa kanyang mga mata, si James at ang iba pa ay patay na. Hinawakan ni James si Trevelyan. Kasabay nito, palihim siyang nakipag-usap kay Cairo at sa iba pa. Cairo, Talvalay, Jurit, at Yared, may tiwala ka bang magsanib puwersa para harapin ang prinsipe ng Yefteres? Ipinadala ni Cairo kay James, maaari nating subukan ito. Nag-transmit din si Talvalay ng mensahe, there's no turning back at this point. Dagdag pa ni Yared, we'll go to deal with the Yefteres prince. Paano ang iba pang quasi-bliss rank powerhouse at ang consummation holy celestial rank powerhouses? Hindi ka makakalaban kung atakihin ka nila. Tumingin si Jurit kay Sayla sa tabi niya at palihim na sinabi, magsasama-sama tayo para harapin ang prinsipe ng Yefteres, at pangunahan mo ang 5 Shadowverse powerhouses upang labanan ang consummation holy celestial rank powerhouse. Sayla asked through transmission, paano si Corrado? Isa rin siyang quasi-bliss rank powerhouse. Sino ang haharap sa kanya? Hindi masyadong nag-alala si Jurit dahil may isa pang quasi-bliss rank powerhouse si James sa tabi niya. Tumingin si James kay Gustav sa harap niya at lihim na sinabi, Gustav, maaari mo bang baguhin si Corrado sa kabayaran ng iyong buhay? Susubukan ko. Kahit na hindi ko siya mapalitan, maaari ko siyang masugatan ng gusto at mawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Si James ay nagplano ng mga detalyadong plano sa labanan sa maikling panahon. Hinawakan ni Xavion si Quattro sa di kalayuan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinakawalan niya si Quattro. Lumitaw si Quattro sa tabi ni James nang makalaya siya. Huminga siya ng malalim, naglabas ng hilang elixir, at nilunok yun. Tapos, napamura siya ng malakas na walang pakialam. Malamig na sabi ni Xavion, Brat, binitawan ko na siya. Ngayon, oras muna. Bitawan mo si Sir Trevelyan. Nang hindi na kailangan ng utos ni James, nag-teleport at muling lumitaw sina Cairo, Yared, Talvalay, at Jurit sa harap ng kanilang grupo. Magkatabi silang apat na medyo may distansya sa isa't isa, nakaharap sa mga Yeftero. Ang mga mata ni Xavion ay nagliliyab sa pagpatay na layunin habang pinagmamasdan ang apat na iyon. Mamatay. Sa sandaling sinabi niya iyon, sumugod si Xavion at nag-conjure ng isa pang 3 clone ng kanyang sarili. Si Xavion at ang kanyang mga clone ay bawat isa ay nag-teleport patungo sa isa sa kanilang mga target at nagdirekta ng pag-atake sa kanila. Boom! Habang nagsasagupaan ang magkabilang panig, ang puwersang nabuo mula sa kanilang mga pag-atake ay lumikha ng maraming bitik sa kanilang nakapalibot na espasyo. Samantala, ang mga clone ay nawala, at si Xavion ay muling lumitaw sa di kalayuan. Namumungay ang mga mata ni Xavion sa gulat na nontog ng ilang hakbang paatras. Hindi niya akalain na ngayon lang siya magagapi ni Cairo at ng kanyang mga kasama. Patayin silang lahat. Galit na sigaw ni Xavion. Nang marinig ang kanyang utos, mahigit 10 Consummation Holy Celestial Rank Cultivator na nakatayo sa likod ni Xavion ay mabilis na lumipat sa direksyon ni James. Agad na pinamunuan ni Sayla ang 5 cultivator mula sa Shadowverse para pigilan ang mga lalaking ito sa pagsulong. Nag-aaway na naman ang mga tao sa lugar na iyon. Inayos ni Corrado si James na may masamang tingin habang dahan-daang humakbang patungo kay James. Ramdam ni James ang nagbabantang aura na nagmumula kay Corrado. Paatras siya ng ilang hakbang ng katutubo. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likod,
Kumilos si Gustav upang harangan ang landas ni Corrado. Tinapunan niya ng walang pakiramdam si Corrado. Kailangan mo munang lampasan ako kung gusto mo siyang patayin. Maligaw ka. Itinaas ni Corrado ang kanyang kamay at gumawa ng maraming inscription mula sa kanyang palad. Ang mga inscription na iyon ay nagpatong-patong sa isa't isa upang bumuo ng isang napakalaking bola ng enerhiya sa hangin. Pagkatapos, itinulak ni Corrado ang kanyang palad at mabilis na itinuro ang bola ng enerhiya patungo kay Gustav. Maging si Jurit, ang dakilang commander ng mga Shadower na nakipag-away kay Corrado kanina, ay hindi susubukan na direktang kunin ang malakas na pag-atake ni Corrado. Gayunpaman, si Gustav ay tila ganap na kalmado nang ibigay niya ang isang mahinang pag-alog ng kanyang kamay sa hangin. Isang malaking halaga ng enerhiya ang nalikha, at matagumpay nitong na-deflect ang pag-atake ni Corrado. Samantala, hindi maganda ang mga bagay para kay Sayla at sa kanyang mga miyembro. Karamihan sa mga nakatataas na magsasaka sa panig ni James ay nagtutulungan upang labanan ang prinsipe ng mga Yeftero. Bukod dito, kapwa na sugatan sina Quattro at Lemuel. Gayunpaman, 6 lamang sila sa grupo ni Sayla, at kinailangan nilang pigilan ang isang grupo ng mga magsasaka na halos doble sa kanilang bilang. Unti-unting na-corner si Sayla at ang kanyang mga kasama. Noon lang, nakita ng isa sa mga Yeftero cultivator ang isang pagbubukas at nag-teleport patungo kay James. Ibinalik ni James si Trevelyan sa kanyang storage treasure, at mabilis siyang umatras. Sa mismong sandaling iyon, si Quattro ay nagkatawang tao bago si James at pinigilan ang magsasaka na iyon na maabot si James. Habang inaakala ni James na makakahinga na siya, isa pang Yeftero cultivator ang sumugod kay James para bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Nang ilang metro na lang ang layo nila, nag-teleport si Lemuel at muling lumitaw sa pagitan ni James at ng cultivator na iyon. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Genesis Path at hinaranggan ang pag-atake ng cultivator. Nag-teleport si James sa isang lugar na medyo malayo para obserbahan ang mga laban. Siya ang pinaka-nag-aalala tungkol sa labanan laban kay Xavion. Ang Prinsipe Yeftero ang pinakamalakas sa kanyang mga tao. Maari nilang wakasan ang mga Yeftero kung aalisin nila siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kung nabigo silang gawin iyon, ang kanilang pagtatangka na pabagsakin ang Yefteres ay maituturing na isang pagkabigo. Baka ipagsapalaran pa ni James at ng kanyang mga kasama ang pagkawala ng buhay dito sa pagkakataong ito. Pagkatapos, ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Gustav at Corrado. Pareho silang mga bihasang magsasaka na may pambihirang kapangyarihan at kakayahan. Bagamat mukhang magkatugma silang dalawa, napansin pa rin ni James na bahagyang natalo si Gustav ni Corrado. Gayunpaman, hindi ganoon kagulat si James dahil ang Gustav na tinitingnan niya ay isang clone lamang ng totoong Gustav. Samantala, medyo naka-hold up pa rin si Xavion kahit na kailangan niyang lumaban sa 4 na kalaban. Tila hindi kayang supilan siya ni Cairo at ng iba pa kahit na nalampasan nila si Xavion. Bukod dito, si Sayla at ang kanyang mga tauhan ay malinaw na malapit nang maabot ang kanilang limitasyon. Sa paghusga sa hitsura ng mga bagay, ang sitwasyon ay tila pessimistic para sa panig ni James. Matatalo sila kung patuloy silang lumalaban sa mga ganitong kondisyon. Nagsalubong ang kilay ni James. Oras na para sa kanya na umakyat at ibalik ang mga bagay para sa kanyang koponan. Nagpasya si James na sumali sa mga laban. Dapat niyang mabilis na pakse ng isa sa mga magsasaka ng Yeftero. Sa ganoong paraan, maaari silang magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon sa pagkamit ng kanilang plano upang hadlangan ang Yefteres. Pinagmasdan ni James ang larangan ng digmaan. Ang mga nagdulot ng pinakamaraming banta sa kanilang koponan ay halatang sina Xavion at Corrado. Ang Xavion, sa partikular, ay nagpapakita ng mga kamangha-manghang kakayahan at kapangyarihan. Nagawa niyang labanan ang 4 na quasi-transcendental bliss rank cultivator ng sabay-sabay ng walang kahirap-hirap. Bukod dito, ang kanyang mga kalaban ay hindi pangkaraniwang quasi-transcendental bliss rank cultivator. Nakamit ni Cairo ang tuktok ng quasi-transcendental bliss rank, samantalang si Talvalay ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na lumampas sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Napansin din ni James na kabisado ni Xavion ang iba't ibang inscription ng Primevals.
Ang Xavion ay maaaring makabuo at mailabas ang mga inscription sa kanilang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Ang kanyang apat na kalaban ay ibinibigay ang kanilang lahat habang sinusubukan nilang talunin si Xavion. Ginawa ni Cairo ang Elemental Curse sa pamamagitan ng pagbuo ng mga inscription ng Elemental Primevals. Gayunpaman, nagawang ilihis ni Xavion ang pag-atakeng iyon mula kay Cairo. Sinubukan ni James na lumapit sa grupo ng 5. Sa sandaling humakbang siya sa malapitan, naramdaman ni James ang napakalaking aura na nabuo ng labanan sa pagitan ni Xavion at ng kanyang mga kalaban. Kahit na ang katawan ni James ay lubos na pinahusay, ang mga pinong bitik ay nagsimulang lumitaw saan man sa kanyang balat. Umagos ang dugo mula sa mga bitik na iyon at nabahira ng pula ang kanyang damit. Kalahati. Naisip ni James kung paanong ang mga magsasaka na iyon ay nasa ibang antas pagdating sa kapangyarihan at paglilinang. Huminto si James sa paglapit sa mga lalaking iyon at nanatili sa gilid ng kanilang larangan ng digmaan. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang boses kay Cairo at sa iba pa. Bigyan mo ng pagbubukas si Xavion para makalapit siya sa akin. Bibigyan ko siya ng kritikal na suntok. Hindi. Mabilis na sagot ni Talvalay, hindi ko alam kung anong signature skills ang balak mong gamitin. Gayunpaman, mas mataas ang kapangyarihan ni Xavion kaysa sa iyo. Ito na ang katapusan mo kung magkakaroon siya ng pagkakataong atakihin ka. Gayunpaman, ito lang ang pagpipilian natin ngayon. Sandaling nag-ambala si Talvalay at ang iba pa habang nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng voice transmissions. Sa isang labanan sa pagitan ng mga magsasaka na may kani-kanilang kalibre, sapat na ang ilang segundong distraction para makakilos ang kalaban. Si Xavion ay nag-conjured muli ng kanyang mga clone at nagpasabog ng ilang pag-atake sa apat na lalaking iyon. Si Cairo at ang iba ay napilitang pumunta sa isang sulok. Sa isang iglap, nag-teleport si Xavion at muling nagpakita kay James. Naramdaman ni James ang isang napakalakas na aura na dumapo sa kanya sa susunod na sandali. Napakalaki ng aura ni Xavion na halos agad na nagbitak sa katawan ni James. Pumunta ka sa impyerno, bastard. Inayos ni Xavion si James na may batuhang tingin. Itinaas niya ang kanyang braso at itinuro ang pag-atake sa dibdib ni James. Ang enerhiyang nabuo niya sa gitna ng kanyang palad ay sapat na malakas upang magdulot ng pinsala sa isang quasi-transcendental bliss rank cultivator. Nakatitig ng diretso si James sa mga mata ni Xavion. Nang dumapo ang palad ni Xavion sa kanyang dibdib, agad na pinakawala ni James ang karma power na tinatakan niya sa loob ng kanyang katawan. Naglakbay ang karma power mula sa palad ni Xavion patungo sa kanyang buong katawan. Samantala, isang malaking bitik ang nabuo sa dibdib ni James dahil sa lakas ng pag-atake ni Xavion. Bagamat gawa sa iba't ibang espesyal at bihirang materyales ang katawan ni James, hindi ito sapat na lakas para makayanan ang welga ni Xavion. Labis ang sakit ni James dahil sa lakas ng atake ni Xavion ay naapektuhan ang buong katawan niya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkahilo. Halos matanggal agad ng suntok ang kaluluwa ni James. Arg! Napasigaw si Xavion sa sobrang sakit. Mapatla at mapula ang kanyang mukha. Inilabas na ni James ang lahat ng karma power na nakaimbak sa loob ng kanyang katawan ngayon lang. Natamo niya ang lahat ng karma na iyon habang sinusubukang pagalingin si Cairo dati. Noon, pagkatapos masipsip ang bahagi ng karma, tinatakan ni James ang natitirang karma power sa kanyang katawan. Kahit si Cairo, isang quasi-transcendental bliss rank cultivator, ay hindi nakayanan ang ganoong halaga ng karma power. Kabanata 5553. Nagsimulang magpakita ang mga bitik sa balat ni Xavion dahil sa napakalaking mapanirang puwersa ng karma power. Ikaw bastos na bastard! Papatayin kita! Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Xavion. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang temples habang nakatikom ang panga ni Xavion. Pagkatapos, gumawa siya ng espada at inihampas ito sa direksyon ni James. At that very moment, may sumulpat sa likod ni James at hinawakan siya sa balikat. Pagkatapos, dinala ng lalaki si James at nag-teleport. Sabay-sabay na pinalibutan ni Cairo at ng iba pa si Xavion at sinimulang salakayin muli. Samantala, hinimiti si James nang mailigtas siya mula sa kanyang orihinal na lugar.
Ang katawan ni James ay natatakpan ng maraming bukas at madugong sugat matapos matanggap ang marahas na suntok na iyon mula kay Xavion. Ang kanyang kaluluwa ay napakapunit na tila ito ay maaaring maglaho anumang oras. Sa isang tiwangwang na lugar sa loob ng teritoryo ng mga Yeftero, naghihintay doon ang ilang magsasaka kabilang si Jada. Bilasan mo. Tingnan mo siya. Binuhat ng lalaki ang walang malay na si James sa kanyang likod at nagkatawang tao sa harap ng mga magsasaka na iyon. Habang ang kaluluwa ni James ay nasa bingit ng pagkawasak, ang ilas na nakapaloob sa loob ng kanyang katawan ay naisaaktibo. Nagdulot ito ng napakalaking lakas ng buhay upang pagalingin ang mga sugat sa katawan ni James. Mabilis na pumunta si Jada sa gilid ni James at pinagmasdan ang katawan nito. Pagkatapos, mabilis niyang sinimula ng paggamot kay James. Sa tabi nila, si Kiana ay may pag-aalala sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang dagwang kalagayan ni James. Ibinaling niya ang tingin sa lalaking nagligtas kay James. Sir, pwede ko bang itanong ang pangalan mo? Ang lalaking nakasuot ng itim na roba ay mukhang nasa 30s. Siya ay may medyo katamtamang hitsura. Gayunpaman, nakita ni Kiana ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura na nagmumula sa lalaki. Dahil pinapanood ni Kiana ang mga laban sa gilid, alam na alam niya ang mga kakayahan ni Xavion. Kaya naman, alam niya na ang tagapagligtas ni James ay hindi ordinaryong magsasaka. Gayunpaman, hindi sinagot ng lalaki ang kanyang tanong. Nakatingin siya kina James at Jada na nakakunot ang noo. Sa isa sa kanyang signature skills, nagawa ni Jada na pigilan ang mas maraming bitik na lumabas sa katawan ni James. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Ang swerte niya dahil may ilas siya sa katawan. Ang normal na magsasaka ay nalipol sana kaagad kapag natanggap ang tama na iyon. Kamusta na siya ngayon? Tanong ni Kiana. Sagot ni Jada, stable na ang kondisyon niya ngayon. Ramdam ko ang maraming malalang sugat sa katawan niya. Bukod dito, ang tama ni Xavion ay lubhang nasira ang kanyang cultivation foundation. Kakailanganin namin ang isang malaking halaga ng mga item at mga halamang gamot upang gamutin ang lahat ng kanyang mga pinsala. Pagpapatuloy niya, gayunpaman, hindi naman siguro tayo masyadong mag-aalala dahil may kakaibang konstitusyon si James. Maya-maya lang ay unti-unti nang natauhan si James. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni James ang isang kakaibang pamilyar na mukha. Ilang beses na niyang nakita ang mukha na iyon mula sa isang estatwa noong nakaraan. Gayunpaman, hindi pa niya nakilala ang aktwal na tao hanggang sa puntong iyon. Ikaw ba, Zirae? Nagpumiglas si James na makatayo. Gayunpaman, sa sandaling ituwid niya ang kanyang sarili, hindi sinasadyang nahila ni James ang maling kalamnan. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at bumagsak paarap. Buti na lang nasalo siya ni Kiana sa tamang oras. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Ayos lang. Pwede mo na akong bitawan ngayon. Nakaupo siya at nakabuo ng life path para pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, itinuon ni James ang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Tama ka. I'm Zirae Fayed, panimula ng lalaki. Sa wakas nagpakita ka na, Zirae. Dapat ba kitang tawaging Theron o ang Pavilion Master ng Heavenly Secrets Pavilion sa halip? Umiling si Zirae. Hindi na iyon mahalaga ngayon. Dapat kong sabihin na ikaw ay ganap na walang takot. Nauna ka at sinubukan mong ibagsak ang mga Yeftero. Ngayon lang, nakatanggap ka pa ng direktang suntok mula sa kanilang top cultivator. Bahagyang ngumiti si James habang nakatingin sa direksyon ng battlefield. Nakita niyang nag-iwan siya ng mga sugat sa katawan ni Xavion sa pamamagitan ng pagpapakawala ng karma power. Kinailangan ni Xavion na bumuo ng ilang kapangyarihan upang sugpuin ang mga epekto ng karma power habang nakikipaglaban sa apat na pinakamataas na antas na magsasaka. Nagsisimula na siyang bumagal. Napaawang ang labi ni James nang makita iyon. Natutuwa siyang nag-take ng risk kanina. Ngayon, nagkaroon sila ng mas magandang pagkakataon na talunin o patayin si Xavion. Kabanata 5554. Nakita ni James ang perpektong pagkakataon para palabasin ang karma power noong sinunggaban siya ni Xavion kanina.
Ang karma power na selyadong sa loob ng katawan ni James ay napakalakas na magdudulot ito ng malaking pinsala sa mga nagsasaka ng quasi-transcendental bliss rank. Si Xavion ay malinaw na wala sa kanyang pinakamataas na anyo sa sandaling ito dahil sa mga epekto ng karma power. Nagtamo siya ng mas maraming sugat habang patuloy na sinasalakay siya ni Cairo at ng kanyang mga kasama. Nakahinga ng maluwag si James. Tumingin siya kay Jiraiya. Dapat na ibalik mo ng buo ang iyong kapangyarihan para makabalik ngayon. Kailangan namin ang iyong tulong para durugan at lipulin ang mga Yeftero. Kung hindi, maaari tayong magkaroon ng mas maraming casualty kung tayo ay lalaban sa labanang ito ng mag-isa. Ibinaling ni Jiraiya ang kanyang mga mata sa battleground. Mabilis niyang napansin na na-corner ang grupo ni Sela. Ma'am, dahan-daang tumango si Jiraiya. Dahil nandito na ako, kailangan kong gumawa ng isang bagay upang makatulong. Nag-teleport siya at muling lumitaw sa isang lugar malapit sa Sela at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nakipag-away si Jiraiya sa tatlo sa mga magsasaka ng Yeftero. Sa pagsali ni Jiraiya sa kanilang panig, naramdaman ni Sela at ng kanyang mga tauhan na sa pagsali ni Jiraiya sa kanilang panig, naramdaman ni Sela at ng kanyang mga tauhan na parang isang malaking pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat. Sa kabilang banda, sina Gustav at Corrado ay nasa isang matinding labanan. Gayunpaman, nagawa ni Gustav na ilaan ang kanyang pansin upang suriin kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Kaya, nakita niya kung paano binigyan ni James ng kritikal na suntok ang prinsipe ng Yefteres. Tumayo si Gustav sa isang sulok habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay lumitaw na ganap na kalmado at nakolekta. Biglang tumaas ang aura niya. Ano? Naramdaman ni Corrado ang nagbabantang aura na nagmula kay Gustav. Gusto niyang mag-teleport palayo sa lugar na iyon ngunit napagtanto niyang huli na ang lahat. Isang selyo ang inilagay sa lugar kung saan silang dalawa. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Corrado ang iba't ibang mga inscription ng Primevals, hindi niya maisip kung paano aalisin ang selyong nakatrap sa kanya sa sandaling ito. Noon pa lang tila unti-unting nabibiyak ang katawan ni Gustav. Simula sa kanyang mga paa, ang katawan ni Gustav ay unti-unting nabago sa mga misteryosong inscription. Ang mga inscripsyong iyon ay lumutang sa hangin at muling pinagsama upang bumuo ng isang malaking inscription. Ang inscripsyong iyon ay bumaril sa hangin at huminto sa itaas mismo ng ulo ni Corrado. Isang napakalaking enerhiya ang bumagsak kay Corrado sa susunod na sandali. Nanlalaki ang mata ni Corrado sa gulat. Ilang segundo lang ay may mga bitik sa buong katawan niya. Ramdam pa ni Corrado na unti-unting nadudurog ang kanyang kaluluwa sa lakas na iyon. Ang inscription ng Tribunal Race. Kinilala ni Corrado na ang inscripsyong lumulutang sa itaas niya ay ang pinakamataas na anyo ng inscription na nagmula sa lahing tribunal. Siya ay miyembro ng Tribunal Race. Bakas sa mukha ni Corrado ang pagkataranta. Imposible yan. Ang mga cultivator ng Tribunal Race ay tinatakan at ikinulong sa prison world. Walang paraan. Sa sandaling iyon, ang inskripsyon na ginawa ni Gustav ay sumabog na may napakalaking enerhiya. Lahat ng enerhiyang iyon ay nakadirekta kay Corrado. Nang matamo ang tama, nagtamo si Corrado ng maraming matinding pinsala. Isinakripisyo ni Gustav ang kanyang clone para bigyan ng kritikal na suntok si Corrado at pahinin siya. Tinalo ni Jiraiya ang tatlong Yeftero cultivator na nasa Consummation Holy Celestial rank. Pagkatapos, nag-teleport siya at muling nagpakita kay Corrado. Hindi pa nakakabawi si Corrado mula sa huling hit na natanggap niya. Kaya naman, nabigo siyang makalayo nang saksakin siya ni Jiraiya ng espada sa tiyan. Isang mabagsik na sword energy ang sumabog kay Corrado at pinawi ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Gayunpaman, nagawang lumaban ni Corrado sa kabila ng kanyang maraming pinsala. Ang lahat ng mga pag-atake sa ngayon ay hindi pa sapat para paksain ang isang quasi-transcendental bliss rank cultivator na tulad niya. Damn it! Galit na galit si Corrado. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng maraming kakaibang inscription. Ang mga inscripsyong iyon ay nagsanib at nabuo ang isang espada halos kaagad. Hinigpitan ni Corrado ang hawak sa hawakan ng espada at sinugod si Jiraiya. Klang! Habang nagsasalpukan ang mga talam ng kanilang mga espada,
Ang lakas ng espada ni Corrado ay tumama sa espada ni Jiraiya at naputol ang talim nito sa kalahati. Kabanata 5555. Si Jiraiya ay natangay ng malakas na enerhiya ng espada. Nang makabangon siya sa malayo, nagsalubong ang kilay ni Jiraiya. Minamaliit ko ang nakakatandang Yeftero na iyon. Ang aking kapangyarihan ay ganap na naibalik, ngunit hindi ko pa rin magawang madaig siya. Malamang natalo ako kung hindi dahil sa mga sugat niya. Bahagyang nahuli si Jiraiya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi subukan ang kanyang makakaya at pigilan si Corrado. Kung papayag ang tumulong si Corrado sa kanyang mga tao, hindi matuloy ang plano ni James na lipulin ang mga Yeftero. Itinuon ni Jiraiya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sumugod sa Corrado na may isa pang pag-atake. Samantala, ang pinakamatinding labanan ay nangyayari sa isa pang sulok ng larangan ng digmaan. Nakakabinging mga pagsabog ang maririnig mula sa lugar na iyon habang nagsasalpukan ang mga kapangyarihan at pag-atake ng mga magsasaka. Ang epekto na nabuo ng mga pag-aaway na iyon ay sumire sa nakapalibot na espasyo at lumikha ng maraming black hole sa lugar na iyon. Pinalibutan ni Cairo at ng kanyang mga kasama ang sugatang si Xavion. Nagpatuloy sila sa pag-atake kay Xavion sa bawat pagkakataon na makikita nila. Maraming sugat at pasa ang makikita sa katawan ni Xavion. Bukod dito, ang kanyang lakas at kapangyarihan ay bumagsak ng husto mula nang matanggap niya ang nakapilang suntok na iyon. Alam ni Xavion na oras na para makatakas siya. Kung pipilitin niyang manatili at lumaban, malamang na mawala ng buhay si Xavion doon. Sa antas ng paglilinang at kapangyarihan ni Xavion, halos imposible para sa sinuman na pigilan o pigilan siyang umalis. Hahaha. Magulo ang buhok ni Xavion, at puno ng dugo ang kanyang damit. Siya ay nagmukhang isang superior na sinaunang Diyos ng digmaan habang naglalabas siya ng isang napakalaking aura. Habang ang kanyang apat na kalaban ay lumalapit sa kanya, si Xavion ay nagpakawala ng mas malaking aura at pinalipad ang mga nakapaligid sa kanya. Kayong lahat. Naalala ko ang mga mukha ninyo. Napabalikwas si Xavion sa ulo at tumawa. Ramdam ng lahat ang galit sa kanyang boses. Inakala ni Xavion na siya ay walang kapantay pagkatapos na makamit ang kanyang kasalukuyang cultivation rank. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay nakatagpo siya ng apat na pambihirang magsasaka na nakabisado ng iba't ibang mahusay na kasanayan sa pagpirma. Bukod dito, ang karma power ay lubhang nakaapekto sa kanyang pagganap. Hindi kayang talunin ni Xavion ang apat na magsasaka sa kanyang kasalukuyang estado. Balang araw babayaran kita para dito. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ang boses ni Xavion. Hindi. Sinusubukan niyang tumakas. Dapat natin siyang pigilan. Si Jurit ang unang nakapansin sa pagtatangka ni Xavion na tumakas. Binuo at pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Sinubukan ni Jurit na lagyan ng selyo si Xavion para pigilan siyang makalayo. Gayunpaman, nawala si Xavion bago mapunta sa kanya ang selyo ni Jurit. Pagbabayaran ko kayong lahat ng mabigat na halaga para sa ginawa ninyo sa aking mga tao ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Xavion sa lugar na iyon bago ito tuluyang namatay. Ang iba pang mga magsasaka ng Yeftero ay nasaroon ng loob nang makita nilang umalis si Xavion sa lugar. Pagod na napabuntong hininga si Talvalay. Wala na tayong magagawa sa kanya ngayon. Dapat tayong magpatuloy at lipulin muna ang iba pang mga magsasaka ng Yeftero. Sa wakas ay may bilang ni Talvalay, Cairo, Yared, at Jurit ang kanilang atensyon sa iba pang mga target nang wala na si Xavion. Mabilis na nag-teleport silang apat patungo sa Corrado. Si Corrado ay sumulong sa quasi-transcendental bliss. Rango at nagtataglay ng malawak na kaalaman sa mga inscription ng mga primeval. Gayunpaman, bumagal siya ng husto dahil sa maraming pinsala sa kanyang katawan. Sa limang cultivator na humahabol sa kanya, tila malapit nang harapin ni Corrado ang kanyang pagkatalo. Kasabay nito, si James at ang iba ay nanunood ng mga labanan mula sa isang ligtas na distansya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni James. Masyadong malakas ang prinsipe ng Yeftero. Naglagay ako ng bitag para bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok, ngunit nagawa niyang makawala sa apat na bihasang magsasaka. Mangangahulugan ito ng problema para sa atin sa hinaharap. Kabanata 5556.
Naghanda si James ng isang masusing plano para pabagsakin ang mga Yeftero. Pakiramdam niya ay kailangan nilang tanggalin ang mga taong iyon minsan at para sa lahat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatakas si Xavion sa kabila ng sitwasyong hindi pabor sa kanya. Ito ay lubhang masamang balita. Sa sandaling gumaling na si Xavion sa kanyang mga sugat at bumalik upang maghiganti, si James at ang kanyang mga miyembro ay maaaring hindi makatakas sa kanyang galit. Samantala, bumaling ang tubig sa panig ni James nang umalis si Xavion sa larangan ng digmaan. Ang unang magsasaka na nasakop ay si Corrado. Hindi siya nakatagal dahil nasugatan siya at mas marami. Mabilis na nilagyan ng selyo si Cairo at ang iba pa. Nang wala na ang kanilang nangungunang dalawang manlalaban, ang natitira na lang ay ang Consummation Holy Celestial Rank Cultivators mula sa Yeftero race. Mabilis na dinaig ng mga kasamahan ni James ang mga nangungunang magsasaka ng Yeftero at tinatakan ang kanilang paglilinang at kapangyarihan. Pagkatapos, ibinigay nila ang lahat ng mga magsasaka ng Yeftero kay James. Nasupil na namin ang iba pang mga magsasaka ng Yeftero. Maaari kang magpasya kung ano ang gusto mong gawin sa kanila, sabi ni Jurit. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni James ang lahat ng lalaking iyon sa kanyang imbakan na kayamanan. Sa kabilang banda, si Quattro ay pumasok sa pangunahing espiritual na bundok sa loob ng teritoryo ng mga Yefters upang alisin ang lahat ng mga magsasaka na nagtatago doon. Hindi nagtagal, natapos niya ang kanyang gawain. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakilala ni James at ng iba pa si Quattro sa loob ng espiritual na bundok. Lahat sila ay nakaramdam ng kaunting tagumpay habang tinitingnan kung paano nawasak at desyerto ang lugar ngayon. Gayun din, ang panig ni James ay nagkaroon lamang ng ilang menor de edad na casualty sa kanilang misyon na pabagsakin ang Yefters. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakaramdam ng labis na tuwa o nasisiyahan. Iyon ay dahil si Xavion, ang pinakamalakas na magsasaka ng Yeftero, ay nakatakas. Higit pa rito, si Hakathra, Naveen, at ang ilan sa kanilang mga karampatang magsasaka ay umalis sa teritoryo ng mga Yeftero. Ang mga taong iyon ay patungo sa Central Plain. Nagawa lang nilang pahinain ang Yeftero race sa halip na lipulin ang buong lahi. Gayun din, nakagawa sila ng isang kakilakilabot na kaaway mula sa mga Yeftero. General ng Dragon. Lumapit si Quattro kay James. Ang kaba ng Yefteres ay protektado ng isang pormasayon, at hindi ko ito mababawi o masira. Ikaw ang dalubhasa sa mga pormasayon. I-unlock natin ang treasury at hatiin natin ang mga resources na naipon ng mga Yefteres. Naglakbay si James sa teritoryo ng mga Yeftero na may layuning makakuha ng mas maraming mapagkukunan at mga item para sa pagsasanay. Lahat sila ay nagtungo sa kaban ng mga Yeftero. Habang pinagmamasdan niya ang formation cast sa paligid ng treasury, napakunot ang noo ni James. Ito ay isang napaka-espesyal na pormasayon. Ito ay marahil ay ginawa mula sa pinaka-misteryosong anyo ng inscription na kabilang sa Yeftero race. Mangangailangan ito ng mahabang panahon para mabawi ko ito. Sa palagay ko ay mas mabuti kung kayong lahat ay magtutulungan para masira ang pagbuo. Mabagal na tumango ang iba habang nakikinig kay James. Lumapit ang mga quasi-transcendental bliss rank cultivator at sinimulang salakayin ang formation na nakalagay sa paligid ng treasury. Sa labas ng teritoryo ng mga Yeftero, hindi mabilang na mga nilalang ang naglakbay palabas sa madilim na mundo at sumilong sa isang ligtas na lugar. Ang mga nilalang na iyon ay ang mga residente na naninirahan sa o sa paligid ng teritoryo ng mga Yefteres. Napanood na nila kung paano naganap ang matinding labanan at kung paano nawasak ang teritoryo ng mga Yeftero. Sa puntong iyon, alam nilang lahat na para ito sa mga Yeftero. Bagamat ang ilan sa mga magsasaka ng Yeftero ay nagawang makawala, nawala ang kanilang espiritual na bundok, na isang mahalagang lokasyon para sa mga Yeftero. Bilang karagdagan, sinusubukan ng grupo ni James na i-unlock ang kanilang kaban. Kahit na bumalik dito mamaya ang pinuno at Grand Patriarch ng Yefteres, mahirap para sa kanila na bumangon muli sa kaluwalhatian pagkatapos mawala ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Ang ilan sa mga pangunahing pangkat ng Maval ay malamang nasusubukan din na sakupin ang iba pang mga teritoryo na kabilang sa Yefteres kasunod nito. Kabanata 5557. Boom!
Ang mga tunog ng isang malakas na pagsabog ay maririnig na nagmumula sa loob ng espiritual na bundok. Ang mga pagyanig ay maaaring maramdaman libo-libong metro ang layo. Ang quasi-transcendental bliss rank cultivator ay nagtagumpay sa pagsira sa porma sayon sa pamamagitan ng pagdidirekta ng kanilang mga pag-atake dito ng walang tigil. Sabay-sabay na pumasok si James at ang iba pa sa kaban ng mga Yeftero. Lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkamangha habang tinitingnan ang masaganang cultivation resources na nakaimbak sa loob ng silid. Hindi natin ito paghihiwalayin. Sinimulan ni James, mayroon akong ibang gamit para sa mga mapagkukunang ito. Halos lahat kayo ay nakarating na sa tugatog ng inyong paglilinang at pagsasanay, kaya hindi na ninyo kailangan ang mga bagay na ito. Kailangan ko ang mga mapagkukunang ito. Galit na ungol ni Quattro. Napatingin si James sa direksyon ni Cairo. Agad namang kumilos si Cairo. Nag-teleport siya patungo sa Quattro at naglagay ng selyo upang mahuli siya sa lugar na iyon. James, paano ka naging hindi makatwiran? Ginawa ko ang aking bahagi para sa misyong ito, at muntik na akong mamatay ngayon lang. Ngayon, sinusubukan mong kunin ang lahat ng kayamanan dito. Habang sinisigawan ni Quattro si James, ang ibang mga magsasaka ay nakatayo lang doon at nakikinig. Gaya ng sinabi ni James, karamihan sa kanila ay nakarating na sa rurok ng kanilang paglilinang. Gaano man kabihira o kahalaga ang mga kayamanan sa kanilang paligid, ang mga magsasaka sa kanilang antas ay walang anumang gamit para sa mga bagay na iyon. Humakbang si James at itinaas ang palad. Nakabuo siya ng bola ng enerhiya sa gitna ng kanyang palad. Habang dahan-daang nilalabas ni James ang enerhiya, isang bagzo ng malakas na hangin ang hamampot sa buong silid. Kinuha ng enerhiya ang lahat ng mga kayamanan sa silid at inilipat ang mga ito sa imbakan na kayamanan ni James. Tingnan natin ang library ng Yefteres. Napangiti ng husto si James. Nabalitaan ko na ninakawan ng mga Yeftero ang ilang mga grupo ng primevals ng kanilang mga inscription noong huling digmaan na sumiklab sa Dark World. Dapat nating suriin ang silid-aklatan at hatiin ang mga inscription. Hinikayat ni James ang lahat ng mga magsasaka na sumali sa kanyang layunin sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng mahahalagang bagay o pagkakataon. Gayunpaman, hindi nararapat para sa kanya na kunin ang lahat ng mga kayamanan ng Yeftero race. Sunod na hinanap ng grupo nila ang library ng mga Yeftero. Sa kalaunan, dumating sila sa labas ng silid-aklatan at nakakita ng isa pang porma sayon na nagpoprotekta sa silid. Sa kabutihang palad, ang pagsira sa formation ay isang simpleng gawain para sa quasi-transcendental bliss rank cultivators. Pagkaraan ng ilang sandali, nabasag ang formation cast sa paligid ng library habang patuloy na sinasabog ng mga cultivator na iyon ang kanilang pag-atake sa formation. Pagkatapos, lahat sila ay nagmamadaling pumasok upang tumingin sa paligid ng silid-aklatan ng mga Yeftero. Sa lalong madaling panahon, nakakita sila ng mga libro at talaan ng iba't ibang mga inscription ng primevals at ang mga kasanayan sa lagda na nilikha ng Yeftero race. Nakita ng mga taong naghihintay sa labas ng teritoryo ng mga Yeftero kung ano ang nangyayari sa kaban at aklatan ng mga Yeftero. Halos mahulaan na nila ang pagbagsak ng Yeftero race. Ang mga nilalaman ng kanilang treasury at library ang dahilan kung bakit ang Yeftero race ang pinakamakapangyarihang grupo sa 4 ancient races. Imposibleng mapanatili nila ang kanilang katayuan at impluwensya ngayong nawala na sa kanila ang lahat ng mahahalagang kaalaman at mapagkukunang iyon. Hindi nagtagal ang grupo ni James upang tipunin ang lahat ng mahahalagang bagay na matatagpuan sa loob ng espiritual ng mga Yeftero. Hindi nagtagal, nagtipon sila sa labas ng bundok. Lumipat ang tingin ni James sa mga magsasaka sa kanyang harapan. Maaaring natapos na ang labanan sa ngayon. Gayunpaman, kapag ang pinuno ng Yefteres at ang kanyang mga tao ay bumalik dito at nakita kung ano ang ginawa natin sa lugar, tiyak na susundan nila tayo para sa paghihiganti. Patuloy niya, kaya, hindi pa rin tapos ang aming misyon. Kailangan ko pa rin ang lahat ng tulong mo para tulungan ako sa Central Plain. Tumingin si Jurit kay James at sinabing walang katotohanan, nagawa ko na ang tungkulin ko para sa deal namin, kaya tapos na ang trabaho ko dito. Kung ano ang mangyayari pagkatapos nito o kung ano ang mangyayari sa iyo ay wala na sa akin. Tapos, inabot niya yung kamay niya.
Dahil tapos na ang trabaho, maaari mong ibigay sa akin ang natitirang kalahati ng mga primitive na inscription na kabilang sa human race. Ginawa ni James ang kalahati ng primal mantra at ipinasa ito kay Jurit. Sinalubong niya ng ngiti si Jurit. Mayroon akong oil lamp na magagamit para ma-access ang prison world. Interesado ka bang bisitahin ang prison world? Kabanata 5558. Nais ni James na hikayatin ng mga Shadowers na sumama sa kanya kung posible iyon. Kahit na natapos na nila ang labanan sa Yefteres sa ngayon, si James ay kakailanganing harapin ang mga Yeftero cultivators na nakatakas. Gayun din, maaaring harapin ni James ang mga banta mula sa iba pang primevals ng Dark World sa lalong madaling panahon. Ang lakas ng tauhan na mayroon siya sa sandaling ito ay malayo pa sa sapat. Para sa mga nakulong sa loob ng prison world, ang kaharian na iyon ay magiging isang kakilakilabot na lugar para sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga tagalabas ay kadalasang nakadarama ng pagyusisi tungkol sa kung ano ito sa prison world. Kaya naman, maraming tao ang nagnanais na bisitahin at tuklasin ang prison world kung bibigyan ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, ang lampara ng langis na kinakailangan para sa pagpasok sa prison world ay nawala noong nakalipas na mga taon. Hindi inaasahan ni Jurit na ang oil lamp ay nasa pag-aari ni James. Ipinaliwanag ni James, ang cultivator na nakipaglaban kasama ang iba sa inyo kanina ay kasalukuyang nananatili sa prison world. Binigyan niya ako ng inscription noong bumisita ako sa prison world. Sinabi niya sa akin na maaari kong ipatawag ang isang clone niya sa pamamagitan ng paggamit ng inscription. Nagtaas ng kilay si Jurit at nagtatakang nagtanong, nakatagpo ka ba ng sinumang magsasaka ng dragon race sa prison? Umiling si James. Hindi ako nagtagal sa prison world para tuklasin ang buong lugar. Kaya, hindi ako sigurado kung sino o ano pa ang nasa loob. Sige. Ihahatid kita sa offer. Sagot ni Jurit, sasama ako sa iyo sa Central Plain. Kapag natapos na ang lahat ng ito, dadalhin mo ako sa prison world. Deal. Sumimangot ng malawak si James. Hindi na ako sasama sa iyo this time. Sabi ni Lemuel, muntik na akong mamatay kanina. Gayun din, nagtamo ako ng malubhang pinsala. Kakailanganin ko ng oras para gumaling at gumaling. Ma'am, tumango si James. Bakit ikaw? Nagalit si Quattro, makasarili mong kinuha ang lahat ng mga kayamanang iyon. Hindi rin kita susundan. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni James. Maraming Yeftero cultivators pa rin ang nakawala. Nasakop at nawasak natin ang kanilang tahanan. Sa tingin mo kaya mong mabuhay mag-isa dyan? Nauutol na sabi ni Quattro dahil wala siyang maisip na saway kay James. Ibinaling ni James ang tingin kay Zariah. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay kahit papaano ay nasangkot dito ngayon. Dadalhin mo ba ang iba pang miyembro ng iyong grupo para sumali sa aming Zariah na may nag-iisip na tingin sa kanyang mga mata? Ito ay isang seryosong bagay. Kailangan kong bumalik sa Heavenly Secrets Pavilion at pag-isipan itong mabuti. Magkita tayo sa Central Plain pagkatapos. Tapos, nag-teleport si Zariah at umalis agad. Tara na. Aalis na rin kami. Si James at ang kanyang mga miyembro ay umalis mula sa mga guho ng Yeftero World at nagtungo sa Central Plain. Samantala, sina Hakathra at Naveen ay nagdala ng mga magsasaka ng Yeftero race at iba pang primeval group habang papunta sila sa Elysium Hall para iligtas si Trevelyan. Gayunpaman, wala silang mahanap doon nang makarating sa Elysium Hall. Hindi nagtagal bago napagtanto ng mga Yeftero na maaaring nahulog sila sa panlilinlang ng kalaban. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ni Hakathra. Dumating sila hanggang sa Central Plain para sa wala. Hindi nagtagal, pabalik na sila sa Dark World. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakbay, nakasalubong ng kanilang tropa ang isang miyembro ng Yeftero race na nakatakas mula sa kanilang sariling bayan. Nakita ng lalaking iyon ang airship ng Yefteres at mabilis itong hinabol. Pagkatapos, hiniling niyang makipagkita kay Hakathra. Sir Hakathra, may bad news po ako. Habang nanatili siya sa kanyang upuan, dumilim ang mukha ni Hakathra. Tinanong niya, ano ang nangyari? Pagkaalis ng mga tropa, isang grupo ng mga lalaki ang nagpakita sa aming teritoryo. Hakathra ay nagkaroon ng foreboding ng panganib.
Binaril niya ang kanyang mga paa. Ano ang nangyari sa ating teritoryo? Karamihan sa aming mga magsasaka ay pinatay. Sinira rin ng mga lalaking iyon ang ating mga lupain at ninakawan ang ating kaban at aklatan. Ang lalaking nakaluhod ay nakaramdam ng isang alon ng marahas na enerhiya na dumampi sa kanya sa susunod na sandali. Mga walang hiya kayo. Kabanata 5559. Sigaw ni Hakathra sa taas ng kanyang baga. Isang napakalaking enerhiya ang dinala kasama ng kanyang boses. Ang taong nagpaalam kay Hakathra ng balita ay ganap na nolipol ng lakas na iyon. Maliban sa mga Yeftero cultivators, ang mga cultivator mula sa iba pang tatlong sinaunang lahi at iba pang primeval group ay naruroon din sa silid. Narinig nila ang sinabi ng lalaki kanina, pero mas pinili nilang tumahimik. Lumapit si Hakathra kay Naveen. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Nahulog kami sa mga pakulo ni James Caden sa pagkakataong ito. Nahuli niya si Elder Trevelyan para akitin kami sa Central Plain. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang aming base. Gayunpaman, tumaas ang isang kilay ni Hakathra. Paano ito posible? Marami kaming bihasang at batikang magsasaka sa aming base. Ipinagpatuloy niya, mayroong hindi bababa sa 10 Consummation Holy Celestial Rank Cultivator na kayang lumaban. Gayun din, nakamit ni Elder Corrado ang Quasi-Transcendental Bliss Rank. Meron din tayong Xavion. Hindi maisip ni Hakathra kung paano ito nangyari gayong napakaraming karampatang magsasaka ang nagbabantay sa kanilang base. Pagkatapos nito, ang airship ng Yefteres ay bumiyahe sa kapansin-pansing mas mabilis na bilis patungo sa direksyon ng Yeftero World. Nais ng mga Yeftero na makabalik sa kanilang base sa lalong madaling panahon. Nang sa wakas ay marating na nila ang Yeftero World, ang mga miyembro ng Yeftero race ay nabigla habang nakatingin sa tanawing nasa harapan nila. Ang ibang mga magsasaka ay nalaglag din ang kanilang mga panga. Ang Yeftero World, ang tahanan ng maraming pambihirang magsasaka na naglilingkod sa Yeftero race, ay wasak. Si Hakathra at ang iba ay mabilis na nagtungo sa pangunahing espiritual na bundok. Arg! James Caden. Tatapusin kita sa sarili kong mga kamay. Ang malalim na boses ni Hakathra ay umalingaw-ngaw sa buong teritoryo ni Yefteres. Kahit na ang mga nasa labas ng lugar ay malabong makita ang puot sa kanyang boses. Habang galit na galit ang mga Yeftero sa nangyari sa kanilang base, tahimik lang na nakatayo sa gilid ang mga kabilang sa ibang grupo ng Primeval. Karamihan sa kanila ay sa loob-loob na nasisiyahan sa sitwasyong ito. Iyon ay dahil ang mga Yeftero ay nagtatamasa ng ganap na kapangyarihan at kontrol sa madilim na mundo sa napakatagal na panahon. Ang ibang mga lahi ay nabuhay sa ilalim ng kanilang pang-aapi sa lahat ng oras na ito. Mas magiging masaya sila na makita ang mga Yeftero na sinalubong sa kanilang pagbagsak. Anong nangyari dito? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari habang wala tayo? Sigaw ni Hakathra. Ang ilan sa mga nanunood ng labanan ay naghihintay pa rin sa paligid ng Yeftero World sa sandaling iyon. Interesado silang makita kung ano ang magiging reaksyon ng Yeftero Army sa kanilang nawasak na lupang tinubuan. Nang marinig ang mas matinding boses ni Hakathra, ang mga taong iyon ay agad na nagsitakbuhan dahil natatakot silang harapin ang galit ni Hakathra. Samantala, ang ilan sa mga Yeftero cultivator, na nakaligtas sa pag-atake at nagtago sa mga lugar na iyon, ay mabilis na nagtipon pabalik sa espiritual na bundok. Matapos ibahagi ng ilan ang mga detalye ng pagsalakay, ipinakita rin ng ilan sa mga magsasaka na iyon sa kanilang mga pinuno ang footage ng matinding labanang iyon. Maliban kina James, Cairo, at Quattro, ang ibang mga magsasaka ay nagbago ng kanilang hitsura. Sa simula pa lang, binago ni Talvalay ang kanyang hitsura dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang pagkakasangkot ng Mevraes. James Caden, ang Glacis, ang Shadowers. Bagamat magkaiba ang hitsura ni Jurit at ng kanyang mga tauhan, nakita ng mga nangungunang magsasaka ng Yeftero race ang kanilang mga panlilinlang. Ako, si Hakathra Yeftero, ay sumusumpa na aking lilipol ang bawat isa sa inyo. Kasabay nito ang pagdating ng grupo ni James sa Elysium Hall pabalik sa Central Plain. Pahayag ni James, dapat pagod ang lahat pagkatapos ng matinding laban na iyon.
Makakapagpahinga kayong lahat at makapag-focus sa pagpapagaling ng inyong mga sugat sa ngayon. Kabanata 5560. Di nagtagal, gumamit si Hakathra ng napakahusay na kasanayan sa pagpirma upang maibalik ang mga lupain at nakapalibot na espasyo ng teritoryo ng mga Yeftero. Sa kanyang hindi nagkakamali na kapangyarihan, nagawa ni Hakathra na ibalik ang Yeftero world sa orihinal nitong estado. Ilang sandali pa, nagtipon ang mga Yeftero sa loob ng pangunahing bulwagan. Karamihan sa mga taong ito ay nakaligtas sa pag-atake mula noong sila ay ipinadala sa Central Plain sa unang lugar. Lahat sila ay nakatingin sa isang footage sa bulwagan. Nakita nila kung paano unang lumitaw si James sa teritoryo ni Yefteres at nagsimulang salakayin ang kanilang mga tao. Kasunod nito, ang mga magsasaka ng Yeftero ay humakbang upang palayasin ang mga kalaban. Di nagtagal, nakita na rin nila ang mga eksena ng labanan ni Xavion. Sina Hakathra at Naveen ay parehong nakatingin ng malapit sa mga eksena. Makikilala nila si James, ang Glacius, at ang mga miyembro ng Shadowers. Gayunpaman, nabigo silang makilala ang iba pang mga magsasaka. Ang mga magsasaka tulad ni Lemuel at Talvolay ay napakaingat sa panahon ng misyon. Si Talvolay, halimbawa, ay hindi gumamit ng alinman sa kanyang mga kasanayan sa pagpirma o kahit na pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan noon. Sir Naveen. Matapos panoorin ang buong labanan, tumigas ang ekspresyon ni Hakathra nang lumingon siya kay Naveen. Anong gagawin? Sir Naveen. Matapos panoorin ang buong labanan, tumigas ang ekspresyon ni Hakathra nang lumingon siya kay Naveen. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin upang makaganti sa pagkamatay ng ating mga tao? Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Naveen. His Highness is injured, at wala kaming ideya kung nasaan siya ngayon. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Nagawa ng kanyang kamahalan na labanan ang 4 na karampatang magsasaka ng sabay-sabay sa kanyang hindi nagkakamali na kapangyarihan. Kung hindi dahil tusong hinampas siya ni James Caden ng Karma Power, hindi sana natalo ang ating mga tao sa labanang ito. Nagulat si Naveen nang maobserbahan niya ang pagganap ni Xavion sa mga laban. Sumampas si Xavion laban sa 4 na quasi-transcendental bliss rank cultivator, at halos nagawa niyang talunin ang kanyang mga kalaban. Nakalulungkot, tuluyang natalo at nakatakas si Xavion matapos matamaan ng sneak attack ni James gamit ang Karma Power. Pagkaraan ng maikling sandali, itinuro ni Naveen, gayon din, kami ay dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Dapat muna tayong maging low profile sa ngayon. Mula ngayon, paghihigpitan namin pagkatapos ng maikling sandali, itinuro ni Naveen, at saka, naranasan namin ang isang malaking kawalan sa pagkakataong ito. Dapat muna tayong maging low profile sa ngayon. Mula ngayon, paghigpitan natin ang pagpasok sa teritoryo ng Yefteres at puputulan ang lahat ng komunikasyon sa ibang mga grupo. Lahat tayo ay dapat manatili sa ating base. Sir Naveen. Mabilis na sinabi ni Hakathra, ang ating mga tao ay hindi kailanman nakaranas ng gayong matinding kahihiyan. Dapat nating pagbayaran ang mga taong iyon sa kanilang ginawa. Paano tayo nananatili dito at walang gagawin? Paliwanag ni Naveen, marami na kaming nawalan ng lakas tao at resources sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, dapat tayong humiga at tumuon sa paghahanda para sa ating susunod na aksyon. Marami pang primeval na may malaking kapangyarihan at impluwensya sa Dark World. Nakagawa na kami ng maraming kalaban pagkatapos ng mga taon na ito. Talagang susubukan ng mga taong iyon na samantalahin tayo pagkatapos malaman kung ano ang nangyari. Hindi ako sama-sang-ayon. Naningkit ang mga mata ni Hakathra. Kahit na nawalan kami ng maraming lakas tao at mapagkukunan, marami pa rin kaming mga elite na magsasaka na kasama namin. Mayroon kaming 2 quasi-transcendental bliss rank cultivator. Ang isa ay sapat na upang labanan ang isang buong hukbo ng mga tao. Sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, dapat nating ipahayag sa lahat na ating ihaharap upang maghiganti sa ating mga kaaway. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa atin ay haharap sa ating galit. Haharapin ang aming galit. Napatingin si Naveen kay Hakathra. Kung magpas siya si James Caden at ang kanyang mga tauhan na simulan ang pangalawang pag-atake sa amin ngayon, ano sa palagay mo ang magagawa namin bilang tugon doon?
Natigilan si Hakathra sa tanong niya. Ngayon lang nila napagmasdan ang napakahusay na battle performance na ipinakita ni James at ng kanyang mga kasama. Kung sila ay magsisimula ng isa pang round ng pag-atake, ito na ang katapusan ng Yefteris. Kitang-kita ni Naveen ang magkasalungat na ekspresyon sa mukha ni Hakathra. Maghihiganti kami, pero hindi yun mangyayari ngayon. Kailangan muna nating hanapin ang kanyang kamahalan. Kapag nakabalik na siya at nakamit ang ganap na paggaling, ito na ang oras para kumilos tayo. Oo. I will heed your advice, Sir Naveen, sabi ni Hakathra sa medyo nag-aatubili na tono. Sa sandaling ipahayag nila na lilimitahan nila ang pagpasok at paglabas ng Yeftero World, ang mga Yeftero ay hindi may iwasang mawalan ng kontrol sa ibang mga lupain at mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkasakop. Ang lahat ng oras at pagsisikap na kanilang ginugol sa pagpapalawak ng kanilang impluwensya ay magiging walang kabuluhan. Sa kasamaang palad, walang magagawa si Hakathra sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Pagkabalik sa Elysium Hall, ang mga kasama ni James ay nakahanap ng tahimik na lugar para tumutok sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat. Samantala, naghihintay pa rin si James ng update mula sa Heavenly Secrets Pavilion.